At mangyayari lamang ho yan kung papayagan natin. Kaya nga nandito tayo mga kababayan para basagin ang kanilang mga madidilim na plano, yung kanilang madidilim na plano. Gusto talaga nilang makabalik sa kapangyarihan para makapagnakaw sila ulit, maitago nilang kanilang pagnanakaw, at patuloy ang kanilang pang-aabuso dito sa ating bansa. Anyway, eto mga kababayan, ito na yung ating main topic. Kanina kasi nagkakalkal ako ng social media at meron ako nadaanan. And ako mga kababayan, naniniwala ako, isa to sa mga fake news na ikinakalat ng SM Maniac. Oo. Sino si SM Maniac? O di yung kulto. yung network ng Kingdom of Judas cult. Oo, di ba? Ito kasi yung kinakalat nila, guys. Papakita ko sa inyo. Yan. Sabi nila, ito. Sabi ng isang bank manager ng Universal and Commercial Savings Bank. Sabi niya, if you, the House Committee on Justice, gives a subpoena, as a bank manager, the bank officer will be criminally liable under the law. Sabi, uy, talaga? Talaga ba? Oh, fake news na naman to, guys. Nagkakalat na naman ng kapekean ng fake news ang SMNI at ang grupo ng KOJC. Oo. Konting context. Sabi, nilinaw ni Marvy Valeros, isang bank manager. Okay, ang dami-daming bank manager sa Pilipinas, guys. Sana abogado in-interview nila, di ba? Na hindi pa maaaring buksan ang bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Bakit daw? Ayon sa kanya, nasa deliberation stage pa lamang ang impeachment at wala pang formal na impeachment trial o impeachment court. Oy! Okay, sige. Ge. Gusto ko yan. Ge. Dahil dito, wala pang sapat na legal na basehan para ilabas ang bank records. Aniya, ang pagpipilit na gawin ito ngayon ay matuturing na fishing expedition, sabi. Kasalanan to ni Kasalanan to ni Rufus Rodriguez eh. Ikaw kasi Rufus Rodriguez kung ano-ano kasi pinagsasabi mo sa hearing. O yan, pati tuloy yung mga salita mo ginagamit na laban sa inyo. Sabi niya, dagdag pa niya, maaaring managot sa ilalim ng bank secrecy law ang sino mang bank officer na susunod sa subpoena nang walang malinaw na legal na batayan, sabi niya. Oo. Alam nyo mga kababayan, ito na ho ngayon ang bagong drama ng mga DDS at ng mga abogado ni Sara Duterte. They are undermining the authority of the House Committee on Justice. Ang gusto nila mga kababayan, isipin ng sambayan ng Pilipino na walang kapangyarihan ang House Committee on Justice patungkol sa impeachment. Ang gusto nilang isipin mga kababayan, ito, hindi proper forum ang House Committee on Justice. At ang proper forum para sa kanila ay ang Senado lang. Kaya ang kinu-question nila mga kababayan, hindi raw pwede magsubpina ang House Committee. Walang kapangyarihan ng House Committee na mag-imbestiga. Kasi hindi sila ang proper forum. Ito yung fake news ay kinakalat ngayon ng mga DDS, guys. Ang tanong, pag sila tinanong nyo, anong legal basis ng pinagsasasabi nyo? Sasabihin nila Constitution. Kasi sa Constitution daw, ginagawa yung trial. Oo. Okay. Diba? Kasi sabi daw sa Constitution, sabi daw sa 1987 Constitution, yung Senado lang daw ang may karapatan na mag-conduct, may sole authority or sole power to conduct a trial. An impeachment trial. Yun lang daw. So, sinasabi ngayon ng mga DDS, tulad nitong bank manager na to, sabi niya, yan, kung sino man yung bank manager na yan, sabi niya, walang kapangyarihan ang House Committee on Justice. Oo, ayan. BJ Khan, sorry, kukontrahin ko yan ha, sabi, in aid of legislation lang naman yan. Oo. Actually, it's not, the impeachment proceeding is not a hearing in aid of legislation. It is a quasi-judicial tribunal. Kasi wala naman nagagawang batas sa impeachment hearing. The goal of an impeachment hearing is to remove an officer who has committed a grave abuse of discretion or has committed the six violations prescribed in the Constitution: bribery, graft and corruption,
betrayal of public trust, high crimes, yan, mga ganyan. Treason, yun. So, it is a quasi-judicial tribunal. Oo. So, para sabihin na walang kapangyarihan ang House of Representatives is flat out wrong. Maliw yun. Ang sasabihin na naman ng mga DDS sa akin, nagpapanggap ka na ng mga abogado, bla bla bla, bagsak ka naman ng bar. Hindi talaga nag-research sa mga bobong to eh. Oh, hindi pa nga ako nagbabar kasi estudyante pa lang ako, mga bobo kayo. Anyway. Pero mga kababayan, ito lang masasabi ko. Kahit sinong abogado a-agree sa sinasabi ko. Kahit sinong abogado a-agree dyan. Unahin natin sa Constitution, mga kababayan. May basihan ba yung kanilang sinasabi? Umpisahan natin sa Constitution. Article 11, Section 3. 1. Anong sabi? The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Okay. Ang Kamara de Representante ang may exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ibig sabihin, ang House of Representatives lamang nasa kanilang kapangyarihan para umpisahan ang lahat ng impeachment cases. Okay. How do you initiate an impeachment case? Ayan. Ito na ngayon yung magiging question. So kung may kapangyarihan sila to initiate an impeachment case, how do you now initiate an impeachment case? Una, may verified impeachment complaint submitted to the Secretary General, tapos endorsed by a member of the House of Representatives, tapos dapat maisama sa order of business within 10 session days, at mai-refer to the proper committee within 3 session days, now defined as calendar days wherein Congress is in session. Tapos eto mga kababayan na importante, the committee, after a hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 days from such referral, together with the corresponding resolution. So, kung titignan natin ang Constitution, malinaw naman ang sinabi. Ano daw ang gagawin ng committee? After a hearing. Ibig sabihin, mali ang sinasabi ni bank manager. Oo. Mali ang sinasabi ni bank manager na kailangan intayin mo pa yung impeachment trial. No, you don't have to. You know why, mga kababayan? Kasi nga, ang sinabi ng Korte Suprema, ang ginagawa ng House of Representatives ay katulad ng ginagawa ng isang prosecutor. Ano ba ang ginagawa ng prosecutor kapag may dinulog kang kaso? Mag-iimbestiga muna siya. Kukuha siya ng mga dokumento. Mag-iimbestiga siya. Oo. Magsusumpi na siya ng mga kung ano-anong papeles. Kasama yung trabaho niya. Ikaw naman, you will provide all of the evidence. Ngayon, mga kababayan, like the prosecutor, kung ang isang tao ay hindi nag-appear sa sabina ng isang prosecutor, anong mangyayari? Diba? Anong mangyayari? Magdi-decide ang prosecutor na default ka. And you will not be able to exercise your right to be heard or due process. Hindi ka nag-appear sa hearing eh. Sorry ka. Tapos ka na. Wala na. No, you're not even gonna be put in contempt. Hindi kayo ko-contempt. Hindi na kukunin yung side mo. Tapos na. Kapag nangyari yon at nagpunta ka sa Korte Suprema, ano sasabihin sa'yo ng Supreme Court? Ba't di ka nagpunta? Ba't di mo hinarap yung accusers mo? Ba't di ka nag-offer ng evidence? Yun. Ngayon, mga kababayan, kaya mali ang sinasabi ni bank manager na hindi formal na kailangan pa intayin yung impeachment trial. No. This is not even a deliberation stage. This is already an investigation. Pag-iimbestiga na to. Number 1. Okay. So, sa 1987 Constitution, pinapayagan po ang hearing. Okay. Ngayon, dagdagan pa natin yung ating legal basis. Second legal basis natin, mga babayan. This is the Bank Secrecy Law. RA number 1405. An act prohibiting disclosure of or inquiry into deposits with any banking institution and providing penalties therefore. Okay.
Anong sa kasulat? Section 2. All deposits of whatever nature with banks or banking institutions in the Philippines, including investments in bonds issued by the government of the Philippines, its political subdivisions or LGUs, and its instrumentalities are hereby considered as absolutely confidential and may not be examined, inquired, or looked into by any person, government official, bureau, or office. Okay. So tama pala si bank manager, hindi nga pwedeng buksan, sabi ni bank manager. Oo. May punto siya. Hindi nga pwedeng buksan. Oo. Kaso nyo mga kababayan, ito ho natutunan ko sa law school. For every rule, there's always an exception. Ulitin ko ha. For every rule, there is always an exception. Okay. Ano yung exception? Except, ano ibig sabihin ng except? The exemption. Maliban sa, hindi pwedeng buksan ang nature ng bangko, etc., etc., lahat na nakadeposit sa bangko, even bonds issued by the government of the Philippines, sa kahit sinong membro sa gobyerno ng Pilipinas, sa lahat ng subdivisions nito, which are LGUs, at kahit kanino, except upon written permission of the depositor or ano ka mo, back manager? Hoy, back manager! Ha? Mag-resign ka dyan. Alam nyo kung sino man to? Tanggalin nyo tong bank manager na to. Bobo to. Sabay-sabay nating bagahin, guys. Or, in cases of impeachment. Kung saan naman nagtatrabaho tong bank manager na to, tanggalin nyo to. Bobo siya. Bobo siya. Naghanap siya ng legal basis. Yung legal basis, yung Data Privacy Act, ay yung Bank Secrecy Law na minention niya. Oo. Yun din yung yun din yung legal basis. Oo. Now, let's define it. Baka sabihin ni bank manager, hindi, sinabi lang naman impeachment eh. Oh, ibig sabihin, hindi kasama yung ginagawa ng House of Representatives. Kasi deliberation stage lang yan. Oh, really? Who are you to qualify? Statutory construction, mga kababayan. Basic. If the law is clear, there is no need for construction. Oo. If the law is clear, kung malinaw ang batas, hindi na ito kailangan pang i-interpret. Malinaw naman impeachment, di ba? Exempted ang impeachment process. Hindi naman sinabing impeachment trial eh. Hindi rin naman sinabi na impeachment trial lang pwede. Ang sinabi, in cases of impeachment. Oo, wala lang yung off from grammar yung nagsulat. Sino man yung nagsulat niyan? Diba? Naglagay ba ng stage? Sinabi ba dito? In cases of impeachment trials only. Oh, wala naman dito. Ang sinabi lang in cases of impeachment. Eh sino ba ang nag-i-initiate ng impeachment? Anong sinabi ng 1987 Constitution? The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Oh. Eh kung meron silang kapangyarihan mag-initiate, edi may kapangyarihan din sila na mag-hearing. Oo, mag-hearing. At sa kanilang mga hearing, according to their rules, by the way, in initiating, sila rin ang binigyan ng kapangyarihan na, binigyan din sila kasi ng kapangyarihan na sumulat ng kanilang rules. Okay, wait. Tama, baka ito. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. O yun. So may rules of impeachment. May rules of impeachment ang House of Representatives. May rules of impeachment ang Senate. Okay. Ano nakasulat sa rules ng impeachment sa House of Representatives? So puntahan ngayon natin. Ito. Submission of evidence and memoranda. So after receipt of the pleadings, affidavits, and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6 or the expiration of the time within which they may be filed, the committee may determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. Nangyari na to. If it finds sufficient grounds for impeachment, nangyari na to ha. Meron ng sufficient grounds. Ito. The committee shall conduct a hearing. This is in line sa sinabi ng Constitution na kailangan merong
hearing. After hearing, di ba, sabi sa Constitution. So, ang sabi ng House, okay, kapag may sufficient grounds, the committee shall conduct a hearing. Ayan, may hearing. The committee, through the chairperson, may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. Ito yung pinakamalala. At ito yung babasag sa sinasabi ng mga DDS. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Anong ibig sabihin yan? Simple lang ibig sabihin yan, mga kababayan. Dahil, according sa 1987 Constitution, binigyan ng kapangyarihan ang House of Representatives na mag-initiate ng lahat ng kaso ng impeachment, binigyan sila ng proseso. Ang sabi sa proseso, pag nagampanan yung pag-file ng complaint, pag-include sa order of business, at yung kapag pag-endorse sa proper committee, kailangan magkaroon ng hearing. Dahil requirement na magkaroon ng hearing, ang House at kailangan gumawa ang Congress ng kanilang sariling rules. Sila ang gagawa ng rules. Ito yung kwento niya. So, sinabi kasi ng Constitution House of Representatives, kayo mag-i-initiate. At kasama sa proseso ng pag-i-initiate ng impeachment ay maghi-hearing kayo. Pag nag-hearing kayo, kayo na rin ang gumawa ng rules ng inyong hearing. So, ang kasama sa rules ng hearing, mga kababayan, kapag merong sufficient grounds for impeachment, dapat pwedeng mag-subpoena ang House of Representatives ng mga dokumento at witnesses. Ano yung subpoena? It is a compulsory process. Ibig sabihin, kahit ayaw mo, gagawin mo. Compulsory. Under compulsion. Because it is recognized by the 1987 Constitution that the House of Representatives has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Basic, di ba? So, paano nila ba't nila sinasabi na deliberation stage lang na walang kapangyarihan ang House of Representatives na buksan ang bank accounts? Maski nga ang ombudsman kahapon, pinag-usapan nga natin yung ombudsman mismo ang nagsabi. Magko-comply sila doon sa pagsubpina ng salin. And by the way, mga kababayan, the ombudsman also has the power to subpoena bank documents from AMLAC. Si AMLAC, nasa kanya lahat ng bank records natin, guys. Si Anti-Money Laundering Commission. So, regardless, kung ayaw mag-submit ng bangko, pwedeng kunin kay AMLAC. Makokontempt na si bangko. Makokontempt pa si bangko pala. Pwede pa siyang kasuhan. BPI yan BPI branch doon sa Makati. Sa Makati, basta somewhere sa Makati. Hindi yung main office yung isa pa Tulya Vargas yata, kalimutan ko. Basta yun. Doon yung bank accounts So mga kababayan, ulitin ko lang. Si Sara Duterte, wala siyang lusot. Oo. Actually, papakita ko. Sige, pakita natin yung kay Terry Ridon. Ito yung sinabi ni Terry Ridon dyan sa issue na yan. Tama po yun. Kasi kasama po doon sa mga hinihingi po ng petisyon ng mga abogado po ng ating po Pangalawang Pangulo ay yung pong pagpapatigil nito pong proceedings at pangalawa, yung pong pagpapatigil po ng proseso po ng subpoena. Pero katulad po ng binabanggit ko, kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig ay yung pong tinatawag na compulsory process at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsubpoena po ng mga dokumento. Correct. Hindi po pwedeng pagdebatihan yung pong kapangyarihan ng Kongreso na makapagsubpoena ng dokumento dokumento at mga tao dahil makakatulong po ito doon sa kabuuan po ng proseso ng paghahanap po ng katotohanan sa mga proseso. Determination of power cause tingin po natin wala po itong batayan at katulad ng binanggit natin, ito po ay talagang objective lang po nito ay express po yung evidence na makukuha po ng komite. See? Yun lang talagang gusto nilang mangyari. They want to suppress the evidence. Ayaw nilang makita ng taong bayan yung pagnanakaw ni Sara Duterte. Yun lang yun. Akala nyo ba mga kababayan ang interest nila dito ipaglaban ang kasarinlan ng Pilipinas? No. Hindi ho. Ang gusto ho nitong mga mokong na to, protektahan si Sara Duterte. Bakit? Kasi mga kababayan, it follows their political interest. Think about it mga kababayan. Kung si Sara Duterte mailulusot niya ang sarili niya sa 2028, sino maikinabang? Di ba yung mga kaalyado niya? Moment pa nila yun. Paldo na naman silang lahat.
Tapos, papapatayin na naman nila lahat ng mga kumukontra sa kanila tulad ng ginawa nila ng panahon ni Digong. Pagpapatayin na naman nila yan, sigurado. Ganun talaga. Kaya mga kababayan, etong patuloy na pag-undermine o pagsasawalang bahala dito sa kapangyarihan ng House of Representatives. Ang goal ho talaga niyan, mga kababayan, ay para hindi paniwalaan ng taong bayan o ng sambayan ng Pilipino yung sinasabi ng House of Representatives. It's really meant to undermine the authority of the House of Representatives. No joke yan. No joke. At mangyayari lamang ho yan kung papayagan natin. Kaya nga nandito tayo, mga kababayan, para basagin ang kanilang mga madidilim na plano, yung kanilang madidilim na bala. Kasi yun talaga yun eh. Yun yung fact. Gusto talaga nilang makabalik sa kapangyarihan para makapagnakaw sila ulit, maitago nilang kanilang pagnanakaw, at patuloy ang kanilang pang-aabuso dito sa ating bansa. But it's incumbent upon us, mga kababayan. Incumbent na po sa atin, mga sambayan ng Pilipino, na mapigilan sila. Wag natin palusot itong mga mokong na to.